Hello, Hello. brothers and sisters, magandang umaga o magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po kami sa isang episode po, isang salita ng Diyos na ibabahagi po namin sa inyo sa araw na ito. At nawa ang salitang ito ay magbigay po sa inyo ng kapayapaan, kagalakan, kalakasan, at patuloy na pag-asa ng ating buhay. So, bago po kami patuloy na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, kami po ay mag-aalay muna ng awitin at ng panalangin. Awit po muna tayo. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay puwisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa oras na ito, Lord. Kami ay patuloy na makabagulay-gulay na yung mga salita, Lord. At sa mga manunood man, Panginoon, Lord, buksan niyo rin po ang kanilang puso at kanilang isip, Panginoon, na sila ay makinig sa iyong salita at matutunan. Yun lamang po, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang gabahagi ko po sa inyo ay matatagpuan po sa aklat po ng Isaiah. At kung may mga Bible po kayo sa inyong pong tahanan, pwede po kayong sumabay sa pagbabasa po. At ito po ay matatagpuan natin sa aklat po ng Isaiah. Ito. Kapitulo 40. Versikulo 31. So, Isaiah chapter 40, verse 31. Sabi po dito po, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. So, napakabuti po ng Diyos sapagat siya'y may pangako sa atin na kapag tayo po'y nagtiwala sa Kanya, hindi sa ating sarili, hindi kanino mang tao, hindi sa anumang bagay, kundi sa Kanya lamang. Ano po? Tayo'y nagtiwala sa Diyos ng buong puso. Ano po? Ang Diyos po ay hindi tayo pababayaan. Lagi niya tayong tutulungan. Lagi niya tayong sasamahan, iingatan, at lahat ng ating mga pangailangan, Kanya pong isusuklay. Hindi niya po tayo pagkukulangin. Sabi nga po doon sa ating nabasa, tayo daw po ay matutulad sa lakas ng isang agila. Yung pakpak ng agila po ay napakalakas po niyan. Kahit yung bagyo, kaya niya po yan salungatin. Ano po? So talagang parang katulad po natin, o higit pa doon ang lakas na ating mararanasan kapag tayo po ay nagtiwala sa Diyos. Kahit tayo daw ay tumakbo ng tumakbo at lumakad ng lumakad, hindi tayo mapapagod, hindi tayo manghihina kasi ang kasama natin ay ang ating Diyos. So, ang provider natin sa lahat ng ating pangailangan ang Diyos. Kaya sa Diyos tayo dapat magtiwala at hindi sa ating sarili, hindi kanino mang tao. So,
isang bagay na ito na mapapatunayan sa atin ng ating kapatid, si Ate Alma, kasi siya po ay may mga patotoo na kung saan ang talagang pinagtitiwalaan niya ay ang Diyos at pinatutunayan sa kanya na ang Diyos ay tapat. Di ba Ate Alma? Totoo yun. Totoo po. Ako po ay isang balo. May 3 anak po ako. So ako po ay may sakit na hika, kaya hindi pa ako pwedeng magbuhat ng magigiba. So mula po mabalo ako, pinagkatiwala ko na po ang buhay ko sa Panginoon. Yun. Ngayon po, nabubuhay po kami sa biyaya ng Panginoon. Ito po ay isang patutuo ko po sa inyo na hindi po kami pinagkulang ni Lord. Simula pong ipinagkatiwala ko po ang buhay ko sa Kanya, ibinigay po niya sa akin ang lahat pong pangangailangan natin. Maging tapat lang po tayo sa Panginoon at magtiwala. So lahat pong pangangailangan natin, basta tapat po tayo ibibigay. Hanggang ngayon po, nabubuhay kami, wala po akong trabaho. Pero pag ikaw po ay mananalangin, pag ikaw po ay tapat sa Panginoon, sabi nga po niya, kumatok po tayo sa Kanya, tayo po ay pagbubuksan. Tayo po, humingi po tayo sa Kanya, tayo po ay pagbibigyan. Kaya ako po, sa isang panalangin ko po, kapag po kami walang-wala na po talaga, o kaya pawala na po yung pagkain namin, ano po, sa mga panalangin ko po, sinasama ko po iyon. Nagugulat na lang po ako. Pagka umaga po niyan, dumarating po talaga sa amin ng biyaya. Mas higit pa po sa inaasahan ko. Kaya wag po tayo magtiwala sa sariling lakas. Kundi magtiwala, wala po tayong ibang pagtiwalaan. Ang Panginoon lang po. Yan lang po. Salamat po sa mga susunod po. Sana po, papanood po ninyo ito. Salamat po. Totoo talaga yun. Huwag tayo magtiwala sa sarili namang Sa kakayanan. aking Ang kakayanan. pagtiwalaan natin ay ang Diyos na buhay. Kaya siya ang kikilos sa buhay natin. At siya ang magbibigay sa atin lahat ng lahat ng ating mga Po. So, narinig po natin yon mga brothers, sisters, at sa lahat po ng mga nakakapanood ng vlog na ito, ng video pong ito, nawa po ay mabigyan din po namin kayo ng encouragement, ma-encourage kayo na magtiwala tayo sa Diyos, sa salita ng Diyos. At lalo na po doon sa mga hindi pa po lubusang nakakakilala sa Panginoon, ang amin pong hangarin ay maibahagi po namin sa inyo si Kristo, na siya po yung tanging tagapagligtas, siya po yung ating tanging Panginoon na mapagtitiwalaan sa lahat ng panahon. Isang tawag mo lang sa Kanya, siya po ay sumasagot. Lalo na po kapag siya yung ating itinuring na ating Panginoon at Diyos ng ating inuhay. So, sa susunod po muli at bago po tayo magtapos, tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. At kung nais man po natin tanggapin si Jesus sa ating puso bilang ating Diyos at personal na Panginoon, personal na tagapagligtas sa ating buhay, pwede niyo po akong sabayan sa panalangin po ng pagtanggap. Sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng kasalanang nagawa ko mula noon hanggang ngayon. Nagpapasalamat po ako sapagkat ika'y namatay sa krus para sa akin. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kaligtasan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, mga kapatid, tayo ngayon ay magpapaalam muna saglit at sa susunod muli, tayo ay muling magbabahagi ng panibagong mensahe galing sa Panginoon. So, ang ating sasabihin sabay-sabay ngayon, ang salita ng Diyos ay buhay at pag-asa. Ulit natin. Ang salita ng Diyos ay buhay at pag-asa. Salamat. Bye-bye. Ikat mo lang yung mga...